What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung 5 rason kung bakit nato-turn off sa'yo ang babaeng attracted na sa'yo. So, umpisa natin tong video na to by having a quick story. Okay? So, last night, nagkwentuhan kami ng tropa ko. Okay, nagkita kami sa may BGC, sa may Uptown Mall. Nagkaroon lang kami ng konting dinner. So, may shinare siyang kwento ng isang close friend niya na nakapag-fumble ng babaeng 9.5 out of 10. So, as in, pang model, yung itsura ng babae, typical na makikita mo sa mga high-end na casinos bilang isang brand ambassadress. Itago natin sa pangalan na Jimmy, yung lalaking kaibigan niya. At yung nililigawan niya na si Felicia. Okay, si Felicia ay single at ready to mingle at nagpatulong sa kaibigan ko na may ereto sa kanya. So, sakto, meron siyang kaibigan na si Jimmy na isang single at ready to mingle din. So, nireto niya tong si Jimmy kay Felicia. Si Jimmy ay typical na lalaki na mahilig mag-basketball, marunong pumorma, at hindi ito yung first time niyang makipag-date sa mga babae. Marami na siyang na-date na babae, marami na rin siyang na-fail na relationship sa babae, pero ito na ata yung greatest fumble of all time niya. So, sa una, naging maganda yung interaction nila. Okay? Pumayag makipag-meet up sa date si Felicia, sign na attracted at interesado siya kay Jimmy. After ng first date, sinabi agad ni Jimmy sa kaibigan ko na gustong-gusto niya si Felicia dahil sobrang ganda nito. At ito na nga ang simula ng downfall ng interaction. So take note, first date pa lang, sold na agad siya sa looks ni Felicia. Okay, gusto niya na to agad. dahil sobrang naging sold agad tong si Jimmy kay Felicia based on her looks alone. Literal na nasilaw siya sa kagandahan ni Felicia. So nagkaroon agad siya ng attachment dito sa babaeng to kahit wala pa naman naging investment pabalik si Felicia. So ang nangyari, ayaw niyang ma-fuck up yung situation at ayaw niyang mawala yung opportunity niya kay Felicia. So ang ginawa niya, ang typical nice guy seduction. Na ano ba yung typical nice guy seduction? Maging mabait lang sa babae, maging respectful, maging loyal, ibigay lahat ng gusto, i-tolerate lahat ng bad behaviors, ihatid sundo, maging available lang sa kanya all the time, tipong nawawala na siya ng oras niya sa purpose at sa mga barkada niya. Tipong ginawa niyang mundo si Felicia. At willing siyang iwan yung mundo niya para sa kanya. Pero alam naman natin kung saan mapupunta to. So long story short, sinabi ni Felicia na confused siya kay Jimmy. Pero alam ko, nung sinabi sa akin to, alam kong rason lang to ni Felicia. Kasi ang pinaka-meaning talaga niyan ay nato-turn off na siya kay Jimmy. Hanggang sa naging cold si Felicia tapos pilit pa rin kinakausap siya ni Jimmy. So, ang ginawa ni Jimmy, tinry niyang mag-double down sa time and efforts na binibigay niya pero wala pa din nangyayari. Patuloy lang na attach si Jimmy sa babaeng wala nang gusto sa kanya. At dahil sobrang desperate ni Jimmy, sobrang desperate at frustrated niya, nagtanong siya kay Felicia kung may kinikita ba siyang iba dahil may narinig siyang chismis mula sa mga kaibigan niya. Ang nangyari, nabaliktad pa si Jimmy at di na sila tuluyan nag-usap ni Felicia. So kita nyo ba yung nangyaring self-sabotage? Sinabotahin niya yung naging magandang opportunity. So at yan ang storya ng greatest fumble ni Jimmy sa isang 9.5 out of 10 na Felicia. So sa video na to, hihimayin natin ano ba yung 5 rason kung bakit na-turn off sa'yo ang babaeng nagpakita sa'yo ng interes sa una. So number 1, ang pinaka reason kung bakit na-turn off sa'yo ang babaeng nagpakita sa'yo ng interes is nilalagay mo siya sa pedestal. Okay, nilalagay mo sa pedestal ang babae. Usually, nangyayari to kapag feeling mo sobrang ganda or out of your league yung isang babae. However, ito yung sisira sa laro mo. Ito yung sisira sa game mo. Because women are hypergamous.
Meaning, gusto nila ng mga lalaking na perceive nila na mas mataas or much better kaysa sa kanila. Kaya kapag nilagay mo sa pedestal ang babae, you are placing yourself you are placing her over yourself. Dito ka na magbe-behave na parang alipin sa kanya. Magiging playsafe ka sa kanya dahil ayaw mo magkaroon ng tension, ibibigay mo lahat ng gusto niya kahit walang reciprocation galing sa kanya. Gagawin mong main purpose mo ay i-serve siya, i-please siya, kahit na dinidisrespect at minamaltrato kanya. Kumbaga, tinatrato mo siyang reyna, pero pang-alipin yung moves mo. Tagasunod. Kapag ganito ang nangyari, makikita ka niya as weak na lalaki. You will do anything just to please her, just to get her attention and validation. Kahit na nauubos ka na, kahit na hindi siya nag-reciprocate pabalik. Diba nakita mo kung paano ka naging alipin sa ganung situation? Di ka niya makikita as someone that can lead her because she can walk over you. Nangyayari to kasi pinuposisyon mo yung sarili mo bilang alipin at hindi bilang hari. Pangalawa, hindi ka nakakapag-create ng space para mag-marinate yung attraction. Okay? Para mas sumilab pa yung attraction. Okay? The moment na makipag-date sa yung babae, the moment na maaya mo siya lumabas, that's the 99% of the time you are already in. Okay, attracted na siya sa'yo. Pero dahil hindi ka nakakapag-create ng space para mag-marinate yung attraction, para mas lumaki pa yung apoy ng attraction, is not to turn off siya sa'yo. So, paano ka ba hindi nakakapag-create ng space kapag masyado kang naging available sa babae? Na tipong araw-araw, oras-oras mo siyang kinakausap. Gusto mo siyang palaging makita, available ka lagi tuwing kailangan ka niya. Kumbaga, wala nang space for her to think about you. Hindi ka niya mamimiss. At kapag hindi ka niya namimiss at hindi ka niya naiisip, you are robbing her of the experience of fantasizing about you and your relationship. Okay? Nangyayari to dahil takot ka na mawala yung attraction o interest niya sa'yo. Kaya hindi ka nakakapag-create ng space. You're anxious, ayaw mong ma-fumble to sobra, kaya you play it safe, gusto mo palagi kanya nakikita. Pero ang nangyayari lang, ito din yung pumapatay sa attraction. Kapag hindi ka nakakapag-create ng space, because take note, the most sensitive sexual organ of a woman is her brain. Kung hindi ka niya namimiss, kung hindi ka niya nai-imagine, at hindi mo siya hinahayaang mag-simulate ng mga bagay-bagay na pwedeng mangyari sa inyo, hindi lalalim yung attraction at desire niya sa'yo. Hanggang sa sasabihin niya na fall out of love na ako. Pangatlo, binigyan mo na agad siya ng girlfriend privileges kahit hindi pa siya exclusively committed sa'yo. So, ang ginagawa mo, hinahatid sundo mo palagi. Binibigyan mo ng regalo, bulaklak, chocolates. Sinusolve mo lahat ng problema niya. So, bakit pa makikipag-commit sa'yo ang babae kung nakukuha naman niya yung mga ganyang benefits kahit na wala pang kayo? Okay? Tandaan mo na you can only escalate things sa babae, never kang makakapag-de-escalate. So, ang pinaka-best move mo is to escalate slow. Huwag mong ibigay lahat. Huwag mo ipakita lahat ng baraha mo. Make her work for it. Ibig sabihin, make space in order for her to invest her time and energy back to you. The more she works for it, the more na nag-i-invest siya ng time at energy sa'yo, the more na ma-attach siya sa'yo. So, mag-e-escalate ka lang ng mga benefits kung nag-reciprocate ng maigi ang babae. At bibigyan mo lang ng girlfriend privileges ang isang babae kapag girlfriend mo na siya. Kapag pumayag na siya sa isang exclusive relationship or commitment sa'yo. Doon mo lang siya bibigyan ng girlfriend privileges. Kung nasa dating stage pa lang kayo at hindi pa siya fully committed sa'yo, then hindi mo siya bibigyan ng girlfriend privileges.
Okay? Pangapat, ginagawa mong mundo yung babae. Mas priority mo na siya kaysa sa mission at purpose mo. Mas may oras ka na sa kanya kaysa sa mga hobbies, sa mga priorities at barkada mo. Ginagawa mo siyang sentro ng buhay mo, kaya sa kanya nakasalalay yung fulfillment mo bilang lalaki. So hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mo sa kanya, araw-araw ka lang anxious, frustrated, at miserable. Okay? Iniiwan mo yung mundo mo at pilit kang pumapasok sa mundo niya. Kaya siya ngayon yung may control ng buhay mo. So kapag iniwan mo na yung mundo mo, kapag iniiwan mo yung mundo mo, in which in the first place, yun yung dahilan kaya siya naging attracted sa'yo. So kung babaguhin mo yung mundo mo para sa kanya, para mo na ding pinatay yung lalaking nagustuhan niya. Tandaan mo na gusto ng babae na pumasok sa mundo ng lalaking merong self-sustainable life. Na-attract sa'yo yung babae for a reason. At ang rason na yon ay kasi meron kang self-sustainable world. So, bakit mo babaguhin yung mundo mo para lang makip yung babae? Hindi mo may keep yung isang babae kung pilit kang pumapasok sa mundo niya. Siya yung papasukin mo sa mundo mo. At lastly, panglima, mas nakikinig ka sa mga advice ng mga babae. Sabi nga nila, don't ask the fish, ask the fisherman. Kaya huwag ka magpaniwala sa mga nakikita mong post ng mga babae sa social media about love. Okay? That's the worst way in order for you to get a strategy kung paano makakuha ng isang feminine, loyal, loving na babae. Dahil halos lahat sa kanila, hindi lahat, pero halos lahat sa kanila, hindi alam kung ano talaga ang gusto nila. Hindi sila aware sa sarili nilang nature at nahihirapan silang i-express through words yung nararamdaman nila. So, kung nahihirapan ka na dumiskarte sa babae, kumuha ka ng mga advice sa mga tropa mong lalaki na nakikitaan mong merong success sa mga babae. Yung mga tropa mong merong long-term na relationship. Okay? Kung ang goal mo is magkaroon ng isang feminine na babae, yung loyal, loving, submissive, supportive na babae, humanap ka ng mga tropa mong merong ganong girlfriend. Okay? Yung hindi under sa girlfriend nila. Okay? Humanap ka ng lalaki na who is acting as a leader, as the alpha of the relationship. Doon ka kumuha ng advices, hindi sa social media. Kaya stop scrolling sa social media because social media is just a fantasy world. Bumalik ka dito sa reality. Alright? So, kung wala kang ganun tropa, pwede kang sumali sa group coaching community na binuo ko. So, dito pwede kang magtanong, mag-share ng insights at wins mo. Makukuha mo din dito lahat ng available programs ko about dating and masculinity. So this is a supportive community for men that will help you be confident and attract a loyal, loving girlfriend. So kung ayaw mo nang maging si Lil Jimmy para maka-attract ka ng mga Felicia, so join us inside the Man Cave by clicking the link sa description box o nasa link sa bio ko. So check mo na lang. And I'll see you inside and sa next video. Let's go!